Hi mga Lods! Alam nyo ba kung nasaan tayo? Isa lang naman to sa pinakamagandang puntahan dito sa Danang. At dito ko rin nakita ang kanilang mga mababait at cute na mga pusa. Kaya mga Lods, naisip ko bigla na bakit hindi natin puntahan ang isa sa pinakamagandang cat cafe na matatagpuan dito. So mga Lods, tara! At samahan nyo ako sa another episode ng ZNB Exotics Vietnam. Vietnam. Ayan mga Lods, magandang umaga at welcome to the vlog. At samahan niyo ako ngayong umaga mag-ikot at puntahan ang isa sa pinakamagandang cat cafe dito sa Danang. At syempre mga Lods, napakadaling mag-commute dito kaya nag-book lang tayo ng Grab. At wala pa nga 2 minuto, nandito na agad yung rider natin at binigyan tayo ng helmet for our safety. At napansin ko lang mga Lods, napakaraming motor dito at napakaluwag ng mga daan. Bago nga pala tayong pumunta sa cat cafe mga Lods, meron kasi ako nakitang exotic pet shop na malapit dito. So susubukan natin puntahan at tingnan natin kung anong mga hayop ang meron doon. At pagbaba ko mga Lods, may nakita akong kakaibang pagkain. Di ko sure kung ano ang tawag dito, pero kung alam nyo, i-comment nyo nga. Sadly mga Lods, nagtanong-tanong ako dito at sinabi nilang sarado na nga yung exotic pet shop. Kaya naisipan ko maglakad-lakad at hanapin na yung cat cafe na pupuntahan natin. So ayun mga Lods, nagsimula na tayong maglakad-lakad at nadaan na ulit tayo dito sa tulay. Kung makikita nyo, napakalawak at napakahaba nito. Kailangan kasi nating tumawid sa kabilang isla. Ano ba tawag doon? Pagtawid natin ng tulay, ito agad ang bumungad sa atin. Isang kakaiba at napakagandang parke. Kung makikita nyo, dahil year of 2025, puro ahas ang kanilang dekorasyon. Ayun mga Lods, dito tayo nang galing, di ba? Napakalayo. Pero mga Lods, pagpasok mo sa skinita na to, matatanaw mo na agad yung cat cafe at ang kanilang magandang labas. At mga Lods, kung napapansin nyo, may mga upuan na nakaharap sa daan. Karamihan ng mga cafe at kapihan dito ay mayroong mga upuan, tambayan at mga lamesa sa labas ng cafe na nakaharap sa daan. So tara mga Lods, samahan nyo ako sa loob ng cat cafe. Pagbukas pa lang ng pinto mga Lods, sasalubong agad sa iyo ang napakagandang interior. At syempre, ang bida rito ang mga painting at mga artworks nila na mukhang pusa. Syempre, bumili muna tayo ng cat treats at umorder. At mga Lods, excited na akong umakyat sa second floor. Nandito daw ang mga alaga nila mga pusa. Pero syempre mga Lods, bago tayo pumasok, ay kailangan nating hubarin ang ating sapatos at mag-alcohol ng kamay. Ayan na nga mga Lods, nakikita ko na yung mga pusa at sobrang dami at kaganda nila. At hindi ko na nga napigilan, lumapit na ako sa isa sa mga pusang ito. Sobrang nakakatuwa ang kanilang mga itsura. Sa lugar na to, sila ang nakahiga sa lamesa at nakaupo sa mga upuan. Kung makikita nyo, napaka-komportable at napakaganda nila. Nakita ko si ate na nakikipaglaro sa mga pusa. Sa oras na to, nahihiya pa akong dumampot ng mga pusa. Gusto ko na silang hawakan. Sa ngayon, pakulo muna tayo at mag-video-video lang. Eto, tingnan nyo, ito yung munchkin kanina. Napakaliit ng kanyang mga paa. Mukhang siya na ngayon nagiging favorite ko. Kasi tingnan nyo yung mga mata niya, mga Lods. Mukhang nakakaawa at napaka-cute. At mga Lods, pag video ko ng ibang pusa, tingnan nyo ang ginagawa niya. Tadan! Papangalanan ko siyang Ginger. Diba? Napaka-cute. Kung makikita mo, napakarami pang mga pusa. Gusto ko silang hawakan lahat. At meron na rin ako mga 10 minutes dito. At binabantayan talaga ako ni Ginger. Pero meron isang malaking pusa na nakakuha ng atensyon ko. Hindi ko alam kung anong pusa to. Sa oras na to, hindi na ako nahihiya sa kanila
Kaya nilabas ko na yung mga treats na para sa pusa. Ito yung sinasabi kong malaking pusa kanina. Nakakatakot siyang hawakan. Pero napaka-cute at napakaganda niya. Bukod pala sa akin mga lods, mayroong mga ibang foreigner na nagpapakain din ng mga pusa. Siyempre, hindi rin ako magpapatalo. Nung binuksan ko na yung mga treats natin, naglapitan na rin ang mga pusa. Hindi ko na nga alam kung sino uunahin ko sa kanila. At syempre, ang favorite kong si Ginger ay binabantayan pa rin ako. Ang nakakatuwa kay Ginger ay kalabit siya ng kalabit at nanghihingi talaga ng treats. Kahit may konting kaba, nakakatuwang pakainin ang malaking pusang to. Hindi ko alam ang itatawag ko sa kanya. Siguro Gigi na lang. Napakaganda ng tenga at mukha niya oh, napaka-cute. Bukod kay Gigi at kay Ginger, napakarami pang pusa dito. At talagang makikita mo na sila ang boss sa lugar na to. Hindi nga nagtagal mga lods, may nakita akong drinking fountain at umiinom ng isang munchkin. Meron ding Sphinx na nakadamit. Sobrang cute na ito. Sarap niyang hawakan at sarap niyang lamatakin. Kaya binigay na rin natin siya ng treats. At sa mga oras na to, marami pa rin akong pusang hindi nahahawakan. Nakikita ko na nga yung Bengal na isa oh, at meron kaming narinig na tumapon. Ito pala yung water fountain kanina. At si ate ay biglang lumapit. Nung nakita niya, hindi niya alam kung maiinis ba siya or matatawa. Kasi kung kailan tumapon yung water fountain, doon naman naglapitan yung mga pusa at uminom. Kahit ako siguro ay hindi ko alam ang gagawin. Pero nakakatuwa namang umiinom yung mga pusa kahit sa labag. Kung makita nyo mga lods, inaabangan at inaantay ni ate na matapos uminom ang mga pusa para mamap niya na ito. Sabi ni ate, hindi siya magsasawang maglinis at mag-alaga sa mga pusa kasi sobrang mahal niya ang trabahong ito. At ang pakiramdam niya, habang naglilinis at nagmamap siya, ay siya si Cinderella. Kung kailan akala ko tahimik na, biglang nagpapasikat si Ginger. Kung makikita nyo, sobrang cute niya. Kung pwede lang, iuuwi ko talaga si Ginger. At nakita ko ulit si ate na magpapainom daw siya ng vitamins. So pinapanood ko kung paano niya nga ba ito ginagawa. Habang inaantay yung vitamins, nakikipaglaro siya kay Raggy, the ragdoll. Ang cute nila, grabe. Kaya ni ate magpainom ng vitamins na siya lang. Kung makikita mo si Raggy, parang napakakulit at mahilig maglaro. Hindi ko nga alam kung nakikipaglaro or ayaw niya talagang uminom ng gamot or vitamins. Ang nakakatawa dito mga lods ay talagang inaalagaan nilang mabuti ang kanilang mga pusa. Binibigyan nila ito ng vitamins, iba't ibang mga activities, at mga pagkain. So ayun mga lods, uubusin ko na lang yung oras ko dito, nakakipaglaro, at magbibigay ng mga treats dito sa mga pusa. Sana madalaw nyo rin yung Cat Cafe dito sa Da Nang, Vietnam. No.